So, pasta series conclusion na po tayo. So, nag-experiment po tayo sa spaghetti, pesto, at saka carbonara. So, nag-start po tayo with spaghetti. Um, as you can see there, no, yung spaghetti po natin, 97 po yung start ng blood sugar level. After an hour, umakyat po siya ng 155, and then eventually on the second hour, bumaba po siya ng 146. Spaghetti po yan na luto po sa bahay. So, hindi po siya binili sa labas. And creamy po siya. Hindi po masyado matamis, pero yung typical na Filipino spaghetti. Next po na kinain natin is yung pesto. Luto rin po sa bahay. So, nag-start po tayo with 104 na blood sugar level. On the first hour, 136 po yung tinaas niya. On the second hour, 135 po. So, 1 unit lang po yung binaba niya. Hindi po ganun kabilis tunawin si pesto, no? And hindi rin po ganun kabilis sunugin yung carbs and I mean carbs slash sugar. So, last on the list, yung carbonara po, no? So, yung carbonara naman po, almost the same with spaghetti. Start po tayo ng 105, umakyat po ng 152, and 143 po yung ibinaba po niya on the second hour. So, kung mapapansin niyo po, pare-pareho po yung pasta na yan. Mabagal po siyang bumaba. Mabagal pong bumaba ng blood sugar. So, pag pinlat po natin yung blood sugar spike po niya, no? Spikes on the second hour. Si spaghetti, plus 49. Si pesto naman po, plus 31. Si carbonara naman po, plus 38. So, lesser evil, si pesto. Plus 31 lang po yung inangat sa blood sugar spike. And at the same time, bumaba po siya ng less than our threshold na 140. So, kung i-recommend, hindi ko rin po ma-recommend eh. Pero kung let's say, si pesto, kakainin nyo in the morning, breakfast, I think okay lang po siya. Tapos, if you can, bawasan po yung portion, mas maganda para mas mababa po yung blood spike po niya. Blood sugar spike, I mean. Yung spaghetti and carbonara, pwede nyo rin po itry sa end nyo, pero I would suggest na half lang po nung portion or nung serving na kinain ko. Panoorin nyo po yung full video. Ilalagay ko po yung link sa comment section para makita nyo po kung gaano po karami yung kinain ko po. So kung kalahati lang po yung kakainin nyo, baka sakali na mas mababa po yung blood sugar spike. So yun lang po for the past experiment. See you guys in the next vlog. Thank you. Bye.